Magandang araw mga idol. So, andito na naman ako sa aking tinanim na kakao. Ayan. Ito ay grafted na kakao. Ayan oh. So nagsimula na itong magbunga na naman. Ayan. Ayan mga idol. Napakababa lang niyo. Ayan. Ayan, so dito sa gitna ng puno wala na mga sanga. Kasi kinuha ko na para yung sikat ng araw ay makapasok dito sa gitna ng puno. Ayan mga idol. Pinupruning ko ito. Ayan. Kagaya nitong mga sanga na ito ay kukunin natin ito. Ayan. Ayan oh. Ayan. So napaka-importante ang pag-pruning natin sa kakao para magbunga ng maayos. Ayan. Pagpasensyahan nyo na mga idol. Medyo magulo dito sa taniman ko. Pero ito ay abono ito mga idol. Ayan. Ito ay komposte. Ayan. Yung mga dried na mga dahon at mga prutas. Ayan. Ginagawa ko itong abono para sa aking mga tanim. Ayan. Inilagay ko dito tapos nilagyan ng tubig. At ilang weeks ay pwede na itong iabono o idilig sa ating mga halaman. Ayan. Ito ay mga luma na mga balde mga idol. Ayan. Kung mayroon tayong mga halaman na punong kahoy o di kaya mga magbubunga na mga halaman natin. So napaka-importante ang pag-pruning. Kasi para makapasok yung sinag ng araw doon sa ilalim ng mga dahon. Kasi kung masyadong masukal o maraming sanga at dahon doon sa ating puno, doon namumugad ang mga insekto na sumisira doon sa bulaklak at mga bunga ng ating pananim. Kaya kukunin natin yung mga sanga na masyadong marami doon sa ating puno. Ayan, so katulad nitong puno na ito, napakarami niyang sanga. Ayan, kukunin lang natin itong ibang mga sanga niya. Ayan mga idol. So ito ay nagsimula ng magbunga itong kakao na ito. So kailangan ay maintain natin para magbunga ng marami o hindi kakainin ng insekto yung mga bunga ng kakao. May mga insekto kasi na takot sa liwanag ng araw. Doon sila na mumugad doon sa napakasukal na mga dahon. Kaya napaka-importante na mag-pruning o itap natin ang ating mga puno. Ayan mga idol. At napapansin ko rin kung mag-pruning ako sa aking mga punong kakao ay marami din na uusbong na mga bagong bulaklak. At hindi rin sa kakao na kailangan i-pruning. Marami namang puno na punong kahoy na namumunga ay pwede rin nating i-pruning para mas maganda yung pagtubo at mas marami yung mga bunga niya. Pwede rin i-pruning yung mga kalamansi at yung mga mangga at yung mga puno ng ating langka. Pwede rin nating i-pruning para hindi masyadong tumaas. So maraming mga punong namumunga ay pwede nating i-pruning para i-maintain natin yung kalinisan sa ating mga puno para hindi mamumugad yung mga insekto at maganda yung pamumulaklak at pagbubunga. Ayan. At ang ginamit ko naman na tools, itong aking pamputol, ito ay pruning shears. Mabibili natin ito sa mga hardware o mall, meron din. At doon sa online, marami din na nagbibenta ng pruning shears. Pwede din tayo gumamit ng yung lagari na maliit. Pwede din yun. Basta ingatan lang natin na ang pagpag-pruning natin ay hindi masira yung mga sanga niya. Ayan. Ayan, so tapos na. So maganda talaga pag pruning. Ayan. So para makita yung mga bulaklak at mga bunga. Ayan, so sa susunod na video mga idol, itong mga bunga ay akin naman itong ibabalot sa plastic para hindi kainin ng mga insekto. Ayan, so magandang araw mga idol. Maraming salamat sa panonood.